Bilangan mo ko. Wala, natakot ako. Okay? Ready? Mabilis lang to, ha? 6 times na kasi ako ngayon mag-check ng sugar ko. Before breakfast, before lunch, before dinner, tas after. Eh, ayoko na. Ayoko na mag-break. Sobra na. Dumi? Charot. Ay, grabe ka. Unbox na tayo. Oo. Yes. Diyan, may linya dito. Yan Ayan. pa. Push mo raw. Yan. Bawal daw kasi may mga moles, may mga ano. So, malamang dito. Wala naman. Bawal may uneven skin. Yan na yun? Oo, yan yung ipipress mo. Okay, ready ka na? Oo, dito banda daw sa may likod, Wala, natakot ako. Yung malalim. Teka. Bilangan mo ko. Ha? Bilangan mo ko. Dapat ba pinipiga? Para hindi masakit? Wala siya. Siya nga, laylay na yung ganun eh. Ganun, dapat ganyan ang kamay mo. Ganyan. Oo. Ready? Okay. Okay, ito yun. Okay, ready? Okay, ready? Mabilis lang to, Oo. 1, 2. Ow! Aray! Wala, huwag mong gagalawin. Aray! Huwag mong gagalawin. Di ba mababa? Sakto lang. Sakto lang yan. Ganyan din sa tropa nating doktor eh. Mababa lang dapat ata dito. Yaman Pwede na yan. O, ito na. Isiset mo na. Sakit! Yeah, make sure secure daw. Start new sensor. Ayan. Sensor can be used in 60 minutes. New sensor starting up. Ayan, umilaw siya. So hindi pa agad magagamit. 60 minutes pa raw nakasulat. So, hintayin pa natin. Okay. Okay, yun lamang. Abaw. Thank you, Daddy. So, ano nga ba ang mas accurate? Ganitong sensor or kapag nag-prick ka? Short answer for me, mas accurate pa rin talaga ang pricking. Pero bakit nga ba naglagay pa ako ng sensor dito kung mas accurate din naman ang pricking? Kasi 6 times na nga ako kailangan mag-prick ngayon in a day. So, masyadong marami na yon. Actually, hindi rin naman talaga siya nalalayo. Kung may difference man, siguro mga 10. Pero, kung pasok din naman siya sa normal range, hindi ko na siya nire-retake. Kailan lang ba ako nagre-retake ng pricking method? Kapag sobrang taas or sobrang baba. So, ngayon, i-double check natin, 73 daw ako here. Di pa kasi ako kumakain ng lunch. Aka-clean lang natin with alcohol. Ang turo sa akin, sa side daw magpiprick para hindi ganun kasakit. And yung first drop of blood, don't forget to wipe it. 91. Mas nagnininiwala ako dito actually. 70 is mababa for me. So, I have to recheck. Novo Rapid yung name nung insulin ko. Tapos, tinitwist siya. Kung ilan, 6 to 8 units kasi ako before eating. Depende Yan. So, around 10 to 15 minutes, pwede na akong kumain. 1 hour after ng first bite. Not that bad. Ito naman, pag pinrik, 1 minute difference lang and almost the same naman talaga siya. Ayun lamang. Wow. Sakit na ano ko yung, ayan bumuka. Anyway, mag-expire na rin siya. Sumabit dun sa damit nung nag-change ako. Palitan na lang natin. Unbox na natin itong kapalit. ASMR. Pag open ng box, meron kayong makukuhang dalawang parts. Before natin i-open, alisin muna natin. Yan. So, paano nga ba mag-alis nito? Sakto naman kasi. Nagsusukat ako ng mga damit. Sumabit. Ang sakit nga Ayan umangat siya. Anyway, 2 days. Ow. 2 days na lang naman I mean, bukas last day na siya. Tignan nyo. Yan yung ito yung nakatusok sa akin. Ugh. Anyways. Kapag magpapalit ka raw ng site, dapat hindi always on the same side. Since dito naman tayo sa kabilang side. Papalit. Na-alcohol na natin siya. Pwede na natin na-openin. There. So, this one. Tapos, iikutin to.
counterclockwise. Tapos yan, i-align mo lang yung, where is it ba? Ito, align mo lang itong line. Here's a line na to. There you go. There. And then, Daddy, I need you. Ready? Ready? Hindi same spot, diba? Yeah. Dito? Yan, there. Okay, hinga malalim. 1, 2, 3. Thank you. Medyo late talaga yung ano niya. Yung sakit? Yeah, the stinging feeling. Meron niya ako nabili sa TikTok shop. Pang-cover siya. So, ito na nga yung reason kung bakit nagka-rashes ako ng pabilog na parang lumobo pa nga. Abaw! Para hindi na siya madaling matanggal. Tulad nun, nagpalit lang ako ng damit, sumabit siya. So, palitan natin. Ito? Pwede. Let's check. Actually, may na-experience na rin kasi ako before na kahit yung galing sa hospital na may adhesive, nagkakaroon talaga ako ng allergic reaction. Pero hindi rin naman all the time. Oo. Ayan na itsura niya. Nung nilagyan natin ng parang tape para hindi siya basta-bastang matanggal. Ayun lamang, abaw. After 2 weeks ulit. Alam nyo ba na itong maternity dress na to, pwede rin siyang pang breastfeeding? Actually, nagsastart na akong bumili ng mga dresses na pwedeng pang buntis na pwede rin magamit after pag nagpapa-breastfeed na tayo. Nabili ko nga pala tong dress na to sa Comfy Mommy. And nakita kasi nila na suot-suot ko yung dress nila. So, natuwa sila. Nagpadala sila ng more. So, tara, i-fit natin. Ito yung first. Actually, shirt pala siya. Ang access is here sa side. So, yung next naman is terno. Ayan, may kasama na siyang shorts. Size 1 nga pala yung nakalagay sa tag sa akin. I think yun yung parang small or free size nila kasi merong parang pang plus size. Ayan. So, again, the access is on the side. Grabe! Ang sarap nitong damit na to. Pajamas kasi to. And yung tela niya, parang may cooling effect. Basta, pag sinuot mo siya, sobrang presko niya sa katawan. Siguro, among everything, ito yung favorite ko na tela. Ganyan ang itsura kapag buntis. And again, the access is on the side. Tapos ito, iangat mo from ganon. Dito naman yung last na dress. I think this one, more on panglabas siya, comparing dun sa iba nating sinuot na parang loungewear or pang bahay. Access here. Yan. So, this one, may garter siya here. Yan. So, kung meron kayo nagustuhan here, marami pa silang mga colors, check nyo na lang sa Comfy Mommy PH. Ayun lamang, abaw!